Halos 4 na araw na mula nang makauwi ako sa bayan namin. Nakaupo ako sa may balkonahe ng bahay habang nakatanaw sa dagat. Napakaganda ng umaga at hindi gaanong mainit ang pagsikat ng araw. Tanaw na tanaw ko din kung gaano kalinaw at kakalma ang dagat. Parang ang sarap maligo. Hindi sinasadya, natanaw ko siya sa di kalayuan. Si Richard. Tumingin siya sa direksyon ko kaya nagkatitigan kami. Magkakilala na kami simula pagkabata pa lang. Magkabarangay sa probinsya at malapit na magkakaibigan ang mga magulang. Madalas silang bumisita sa bahay noon kung saan madalas din nilang sinasabi na ipapakasal daw nila kami ni Richard kapag nasa tamang mga edad na. Ako naman ay todo kontra. Madalas ko din sabihing imposible. Pagkatapos, tatalikod at iirapan siya. Si Richard naman, hindi kumukontra at hindi naman sumasang-ayon sa kanila. Inis na inis ako sa kanya noon, pero siya, lalo lang naman akong inaasar at pinipikon. Pareho ang pinasukan naming eskwelahan sa elementarya, high school, hanggang sa unang taon sa kolehiyo. Hindi kami magkasundo. Simula elementarya pa lang, kaya nga ikinagulat ko ng sobra noon nang magsimula siyang manligaw. Nasa ika-4 na taon na kami sa high school noon. Madalas niya akong bigyan ng mga regalo, bulaklak at kung ano-ano pa. Nakakainis siya kasi. Kahit ilang beses ko pa siyang supladahan at sungitan, parang wala lang sa kanya. Mas nakakainis lang, di ba? Maliban dyan, hinahatid sundo niya pa ako. Kaya halos araw-araw siyang may natatanggap na katarayan at kasungitan sa akin noon. May mga panahon din dati na madalas niya akong haranahin. Minsan, sa eskwelahan, madalas sa bahay. Inaasar-asar pa ako sa bahay ng dahil dun. Sa inis ko, madalas na tinatapunan ko lang siya ng tubig. Sa kabila ng mga katarayan at kasungitan ko sa kanya, naging masugid at matyagang manliligaw pa din siya. Dagdagan pa ng suporta ng lahat sa kanya. Dumating sa punto na nasakal at nagsawa na ako. Kaya nang may dumating na oportunidad para makapag-aral ako sa Maynila, sinunggaban ko kaagad. Sa ika-2 taon sa kolehiyo, tuluyan na nga kaming nagkahiwalay ni Richard. Tandang-tanda ko pa noon ang malungkot na mukha niya nang malamang sa Maynila na ako mag-aaral. Magpaganon pa man, wala pa rin nakapagpigil sa pag-alis ko. Umalis ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kababata at sa masugid na manliligaw ko. Elaine! Bumaba ka na dyan at kakain na! Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ang tawag ni Mama. Inalis ko ang tingin mula kay Richard at pumasok ulit sa kwarto ko. Ibang-iba nata siya ngayon. Hey Richard, mas gumapo ka lang. Nagbago ka na agad. Di napigil ang sabi ko. Naging malaki ang pagbabago sa kanya sa nakalipas na 3 taon. Oo, 3 taon. Ang bilis lang ng panahon. Sa loob ng mga taon na yan, pinaniwala kong sarili ko na wala akong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Pero mula nang magtama ulit ang mga mata namin, parang may napagtanto at naramdaman akong kakaiba. Humarap ako sa salamin at nag-ayos na muna ng sarili. Ikakain ko na lang to. Panigurado, mawawala din to. Nadatnan ko si Tita LV.
habang kausap si Mama. Si Tita Elvie ang ina ni Richard. "Magandang umaga po, Tita." Bati ko. "Magandang umaga din, Iha. Dumaan lang ako dito para imbitahan kayo sa salo-salo sa bahay ngayong Sabado. Sana makapunta ka." Nakangiti niyang sabi sa akin. "Sige po, salamat sa imbitasyon, Tita." Sagot ko. Naisip ko bigla si Richard. Nakipagkwentuhan pa si Tita kay Mama bago umalis sa bahay. May pupuntahan pa daw kasi siya. "Kaarawan na ni Richard sa Sabado." Biglang sambit ni Mama habang kumakain kami ng agahan. ika-21 taong kaarawan niya na pala. Hindi lang ako umimik. "Pupunta ka ba, anak?" Tanong pa ni Mama. Pupunta nga ba ako? Baka hindi lang naman ako pansinin ng lalaking yun. Ni simpleng ngiti nga, hindi pa ako binibigyan ng taong yun mula nang dumating ako. Kung sa bagay, ano pa nga bang dapat kong asahan? Ang salubungin at yakapin niya ako pagkatapos ng lahat? Hindi ko po alam, sagot ko. Sumapit ang Sabado at napagpasyahan kong dumalo na lamang sa kasiyahan. Dahil malapit lang naman ang bahay nila mula sa amin, naisip ko na nakakahiya naman kung hindi pa ako pumunta kung ang halos lahat naman ng taga-barangay ay naroon, di ba? O siya, ang totoo niyan, gusto ko din namang makita siya. Pansin ko ang pagtutok ng mga mata sa direksyon ko nang dumating ako sa bahay nila Richard. Sa lahat ng mga mata, ang mga mata niya na tila nabigla at naging malamlam ang pinakatinitigan ko. Nagkatitigan ulit kami hanggang siya na lamang ang unang umalis ng tingin. Kinabahan ako bigla at ang lakas-lakas ng tibok ng puso ko. Naglakad ako palapit sa kanya. "Happy birthday!" Bati ko sabay abot ng regalo na dala ko. Ngumiti siya at tiningnan lang ako. Kinuha niya din naman yung regalo mula sa akin. "Cheers!" Sabi niya sa lahat sabay taas ng isang bote ng alak. Naglakad na lamang ako papunta sa mesa kung saan naroon sila Tita Elvie. "Kamusta ka na, Iha?" Tanong ni Tito Delfin sa akin. "Mabuti naman po, Tito." "Kailan ka pa babalik sa Manila?" Tanong pa niya. "Babalik din ho ako agad. Ilang araw lang naman po ako dito. May naghihintay na trabaho na po kasi sa akin doon eh." Sagot ko. "Umuwi ka pa?" Medyo nabigla pa ako nang marinig ko ang mga katagang yan. Si Richard pala. Umupo siya sa bakanting upuan sa tabi ko. Naamoy ko ang pinaghalong amoy ng alak at pabango niya. Nagsalita siya ulit. "O baka naman, may kasintahan ang naghihintay sa iyo doon, Elaine." Ramdam ko ang kakaibang pait at panunuya sa pagkakasabi niya. Tiningnan ko siya at hindi ko maipaliwanag ang ekspresyon ng mukha niya. Lumagok pa siya ng alak at ibinalik ulit ang tingin sa akin. Labis na pagkailang ang nararamdaman ko kaya naisipan ko nang magpaalam. "Tita, ito, kailangan ko na po palang umuwi. May gagawin pa po kasi ako eh." "Sandali, kumain ka muna." Si Tito Delfin. "Hindi na ho, kumain na po ako sa bahay." Sabi ko, kahit ang totoo, nagugutom na ako. Nakakainis naman kasi eh. "Richard, ihatid mo na si Elaine." Si Tita Elvie. "Wag na ho, kaya ko na." Tumayo na ako subalit tumayo din siya sabay sabing, "Ihatid na kita."
Bumilis na naman ang pagtibok ng puso ko. Nakakailang nakatahimikan ang namayani sa aming dalawa habang naglalakad. Nahihiya akong kausapin siya hanggang sa nakarating na kami sa labas ng bahay. Salamat nga pala. Sabi ko sa kanya, subalit hindi naman siya sumagot. Nakatitig na naman siya sa akin. Akmang papasok na ako sa loob ng bahay nang hawakan niya ako sa kaliwang braso at hinapit papalapit sa kanya. Tila may kakaibang kuryente ang dumaloy sa sistema ko, lalo pat ilang pulgada na lamang ang pagitan ng mga mukha at ng mga labi namin. Hanggang sa inilapit niya na nga ng tuluyan. Segundo, minuto, hindi ko alam kung gaano katagal. Basta ang alam ko, ibang-iba sa pakiramdam. Dinig na dinig ko ang tibok ng mga puso namin. Ganoon palang pakiramdam ng unang halik. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang paglalim ng mga halik niya. Pareho kaming humahabol sa paghinga nang maghiwalay ang mga labi namin habang magkadikit pa din ang mga noo. Mahal na mahal pa rin kita, Elaine. Puno ng emosyong sabi ni Richard at hindi ako agad nakasagot. Ilang segundo pa, naglakad na siya palayo. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yun. Marami ako napag-isip-isip. Kagabi ko nakumpirma at naamin sa sarili ko kung ano ba talagang nararamdaman ko para sa kanya. Minahal at minamahal ko pa rin siya. Oo, minahal ko na siya dati pa. Masaya akong bumangon kinaumagahan. Buo ang loob ko na sabihin sa kanyang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Parang ang saya-saya natin ah. Narinig kong sabi ni Papa habang nag-aalmusal. Ngumiti lang naman ako. Pa, saan kaya si Richard ngayon? Muntikan pa atang mabilaukan si Papa dahil sa tinanong ko. Tiningnan niya ako na tila hindi makapaniwala. Kalaunay, sinagot niya din naman ang tanong ko. Nasa palaisdaan nila siguro. Masaya akong naghanda ng pagkain para dalhin sa kanya para sa pananghalian. Nag-ayos pa ako ng sarili para sa kanya. Pagdating ko sa palaisdaan, natanaw ko kaagad siya na nakatalikod. Lumapit ako at tinawag siya. Richard! Agad siyang lumingon at bakas sa mukha ang pagkabigla nang makita ako. Ngumiti ako sa kanya ng ubod ng tamis. Elaine, anong ginagawa mo dito? Kalmado niyang sabi. Ngumiti ulit ako ng mas matamis pa. May sasabihin sana ako. Kinabahan ako bigla at nakadama ng pag-aalinlangan kung itutuloy pa ba ang sasabihin. Katahimikan. Kaya ko to. Magsasalita na sana ako ulit nang may narinig akong tumawag sa kanya mula sa likuran. Chard! Angelica! Sambit ni Richard. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha niya nang makita ang babae. Pamilyar na pamilyar ang mukha niya. Angelica, si Elaine, kaklase natin nung high school. Natatandaan mo pa? Pagpapakilala ni Richard. Kaklase pala namin siya nung high school. Kaya pala pamilyar. Kamusta, Elaine? Sabi nito. Ngumiti lang ako sa kanya. Nagsalita ulit si Richard. Kinabahan ako bigla sa sasabihin pa niya. Pakiramdam ko, nangihina ako
dahil sa kutob ko. Wag naman sana. Elaine, si Angelica nga pala. Kung pwede lang sana, tumigil ng oras para hindi ko na marinig ang idudugtong niya. Subalit hindi pwede. At iyon nga, sinabi niya na, mapapangasawa ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat maramdaman ko. Ang tanga ko para umasang maghihintay pa si Richard sa pagbabalik ko. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Diba, ako lang naman ang naiwan dito. Alam ko na nararapat lang naman sa akin to. Pero ang sakit sa puso, ang bigat sa pakiramdam. Ganito pala kapag nasasaktan. Kung kailan ako tutugon sa pagmamahal niya dati, saka ko naman malalaman na may mapapangasawa na pala siya. Grabe, 21 pa lang kaya siya. Atat lang, di ba? Tumingin si Angelica kay Richard. Nakita ko naman ang pag-angat ng isang sulok ng labi niya. Kahit medyo nangihina, pinilit ko pa rin magsalita. Talaga? Wow! Congrats! Hindi talaga ako magaling umarte. Halatang halata ang pilit ng ngiti ko. Pagkasabi ko nun, tumalikod na ako at nagsimula ng maglakad. Subalit nagsalita pa si Richard. May sasabihin ka sa akin, di ba? Nakangiti pa yung loko. Bisit ka. May iba ka na pala. Yan ang gusto kong sabihin sa kanya sa mga oras na yun. Subalit ito na lang ang sinabi ko. Wala. Umiyak ako ng umiyak pagdating sa bahay. Nagkulong ako sa kwarto hanggang sa nakatulog na lang ako. Naalimpungatan ako nang may marinig na kumakatok sa pinto ng kwarto. Si Mama pala. Binuksan ko ang pinto. May mga harana daw sa'yo. Kinabahan ako bigla sa sinabi ni Mama. Dali-dali ako naglakad papunta sa balkonahe. Elaine, mga harana kami sa'yo. Pambihira, si Pedro lang pala. Akala ko pa naman si... Wag na Pedro, masyado nang makaluma yan. Sigaw ko. Umalis ako sa balkonahe at akmang babalik na sa kwarto nang marinig ko ng simula ng pagkanta nila. Dahil sa mabigat pa rin ang nararamdaman ko, bigla akong nainis kaya naisipan kong kumuha ng isang balde ng tubig mula sa CR. Sabi ng muntikan ko pang mabitawan yung timba na hawak ko nang makita kong sino ang nasa labas ng bahay. Medyo marami na din ang nagkukumpulang mga tao. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ko. Bakit namamagamang mata mo? Tanong niya. Pakialam mo? Sagot ko naman. Umiyak ka no? Tanong pa niya. Bisit na Richard to, alam na din naman. Tumalikod ako. Elaine, nagbibiro lang ako kanina. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagbibiro? Biglang kumuluat ang dugo ko. Subalit mas natigilan ako sa dinagdag niya pa. Alam mo naman na mahal pa din kita, di ba? Narinig ko ang paghiyaw ng mga tao sa labas. Tila naiiyak na ako. Humarap ulit ako sa kanila at nakita ko ang lapad ng pagkakangiti niya. Pambihira talagang lokong to. Kinuha ko yung timba na may tubig at ibinuhos ang laman sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mga mukha ng mga tao sa labas. Tinaasan ko siya ng kaliwang kilay. Yan, para sa pagpapayak mo sa akin kanina. Nakakainis ka. Sigaw ko sa kanya habang di ko na napigilan pang mapangiti.
Mahal na mahal din kaya kita. Sigaw ko pa. Talaga? Di makapaniwalang tanong ni Richard at nagmadaling umakyat papunta sa balkonahin ng bahay. Nagpalakpakan ng mga tao sa labas. May narinig pa akong nagsabi ng, sa wakas! Tama nga sila, may tunay na pag-ibig pala.